بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, tutunghayan na naman natin ang iilan sa mga hadith ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Ang hadith na ito, mga kapatid sa Islam, ay mayroong kaugnayan o tungkol po ito sa mga kasalanang nauugnay or inihahalin tulad ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat nating malaman nang sa ganun ay ating maiwasan ang mga kasalanan na ito. At ang isang Muslim mga kapatid sa Islam na nag-iisip or ang isang Muslim ay kanyang inaalam ang mga bagay-bagay na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi siya mapasok sa gawain ito. Tunghayan po natin ito, mga kapatid sa Islam, sa isang hadith na inulat o isinalaysay sa atin ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo po, mga kapatid sa Islam, yung siga kung paano pinapahalagahan ng mga sahaba ang kaalaman. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbin a'zam. Ayyu dhanbin a'zam. Ya Rasulullah, ano ang kasalanang napakalaki? Ano ang kasalanang higit na malaki? Subhanallah. Ganito ang mga sahaba, mga kapatid sa Islam. Tinatanong nila sa Rasulullah nang sa ganun hindi nila magawa. Sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang ayaw nila malaman kasi kung nalaman nila, magkakaroon sila ng katibayan or magkakaroon ng hudya na bakit mo ginagawa samantalang alam mo na ito ay ipinagbabawal ng Panginoon. Kaya maraming mga taong ayaw nila malaman ang katotohanan. Ito si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ay nagtanong sa kanyang sugo. Nagtanong sa ating sugo. Tinanong niya ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rasulullah, ano ang kasalanang napakalaki? Ayu dhanbin a'zam. Alam niyo po ba ang sinabi ng Rasulullah? Sabi niya, an taj'ala lahu niddan wa huwa alladhi khalaqak. Wa huwa alladhi khalaqak. Wa huwa khalaqaka. Ang gagawa ka ng kaparihas or kukuha ka ng isang bagay, tao, engkanto, anghel o anuman sa mundo na ang turing mo sa kanya ay kahalintulad ng turing mo kay Allah. Ang turing mo sa kanya ay kahalintulad ng turing mo kay Allah. Dumadalangin ka sa kanya, sumasamba ka sa kanya, humihingi ka sa kanya, na ang lahat ng ito ay walang makakagawa maliban kay Allah. Bakit? Ang nararapat lamang na pag-ukulan ng pagsamba, panalangin, kahilingan ay si Allah, dahil siya ang lumikha sa iyo.
Hindi ang mga tao, hindi ang mga engkanto, hindi yung mga anghel o mga rebulto na iyong dinadasalan, sinasamba. Ito yung kasalanang napakalaki. An taj'ala lillahi niddan o an taj'ala lahu niddan wa huwa khalaqaka. Siya ang lumikha sa iyo. Bakit mo siya pag-ukulan ng kaparihas? Sabi ni Ibn Mas'ud, thumma ay, pagkatapos noon, ano pa ang kasalanang higit na malaki? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an taqtula waladak khasyata an yat'ima ma'aka. Ang papatayin mo ang iyong anak dahil ikaw ay nangangamba na siya ay aagaw o ikaw ay mamumulubi. Ikaw ay mamumulubi. So, ang usaping ito po ay tumutukoy sa yung may kaluluwa na yung bata sa loob ng tiyan na wala namang valid reason, wala namang mabigat na dahilan bakit yung bata na nasa loob ng tiyan ng iyong asawa na mayroon ng kaluluwa ay pinapa-abort. Ito ay kabilang sa pinakamalaking kasalanan, mga kapatid sa Islam. Nangangamba kang mamumulubi, kaya ipapa-abortion mo yung nasa loob ng tiyan. Hindi natin tatalakayin yung wala pang kaluluwa. O di kaya ay isinilang na ng iyong asawa. Isinilang na ng iyong asawa dahil natatakot kang mamumulubi, ay tawag dito, papatayin yung bata. Napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan po ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ibn Mas'ud, ano pa ang kasalanang higit na malaki? O ang higit na malaki ang kanyang kasalanan? Ano pa yung gawain higit na malaki ang kanyang kasalanan? Ang sabi ng propeta Muhammad, antazniya, at sa ibang ulat, antuzaniya. Antazniya bihalilati jarika. Antuzaniya bihalilati jarika. Mga kapatid sa Islam, itong az-zina bihalilatil jar, ito yung kasalanang laganap din sa ating lugar. Yung kapitbahay natin, Muslim man siya o hindi, mayroon siyang asawa. Yung kapitbahay natin, Muslim man siya o hindi, mayroon siyang asawa. Ngunit ang asawa niya nasa abroad. Ang asawa nasa abroad, yung babae nasa Pilipinas, ang asawa nasa abroad, naghahanap buhay. Marami sa mga tao ang nangangalunya sa asawa ng kanilang kapitbahay. Ang pangangalunya sa mga babaeng hindi mo kapitbahay, hindi asawa ng iyong kapitbahay, ay kasalanan. At malaki rin ang kasalanan. Ngunit ang pangangalunya sa asawa ng iyong kapitbahay ay higit na malaki ang kasalanan. Bakit? Bakit higit na malaki ang kasalanan? Dahil ang iyong kapitbahay ay mayroong karapatan sa iyo, kapatid. Ang iyong kapitbahay mayroong karapatan sa iyo. Ano po ba ang karapatan ng ating kapitbahay sa atin? Ang karapatan po ng ating kapitbahay sa atin ay husnul jiwar. Ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Paniniwala kay Allah at paniniwala sa kabilang buhay. Dahil sa kabilang buhay, doon natin matatamo ang gantimpala at doon din matatamo ang kaparusahan. Kaya kung hindi ka naniniwala sa kabilang buhay, nagagawa ng isang tao ang anumang kasalanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ang ikramul jar, mga kapatid sa Islam, ang ikramul jar, yung pagiging mabuti sa kapitbahay, hindi lamang sa magbibigay ka ng ulam sa kanya, bibigyan mo siya ng makakain dahil wala silang masasaing, hindi lamang po yun. Bagkus pangangalagaan mo rin kung ano ang mayroon sa kanila. Kapag mayroong magnanakaw sa kanila, nakita mo ang may taong nanakaw ng kanilang ari-arian, bagay na mayroon sila. Kinakailangan mong pangalagaan iyon. Bakit? Pagmamay-ari ng kapitbahay mo. Kapag mayroong pipinsala sa kanila, kailangan mong dipinsahan sila. Bakit? Karapatan nila yun bilang kapitbahay natin. Bilang kapitbahay mo. Ito yung ikramul jar, mga kapatid sa Islam. Pangangalagaan mo ang iyong kapitbahay, the same time, ang iyong kapitbahay ay huwag mong pinsalain ang kanyang pagmamayari. So ang asawa niya ay pagmamayari niya. Kaya huwag mong pinsalain. Mga kapatid sa Islam, marami sa mga panahon natin ngayon na nag-take advantage sa kapitbahay nila. Kaya sa Islam, mga kapatid sa Islam, kung wala dyan yung lalaki, kung wala dyan ang lalaki, ang asawa, huwag kang bumisita sa bahay ng kapitbahay mo. Wala dyan yung asawa niya. At ikaw naman na asawa, pag wala dyan yung asawa mo, assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wala dito ang asawa ko, huwag ka nang magsalita pa. Ikaw na lalaki, narinig mong wala doon ang asawa niya, bumalik ka na ng paruroonan mo. Bumalik ka na, umalis ka na. Bakit? Wala doon ang asawa niya eh. Siya lang ang nandoon. Okay? Ikramul jar, mga kapatid sa Islam, hindi lamang ang magbibigay ka ng pagkain. Pangangalagaan mo sila at higit sa lahat, kailangan ibababa mo ang iyong paningin kapag nakikita mo ang asawa ng iyong kapitbahay. Huwag mo siyang titingnan ng mayroong pagnanasa. Lalong-lalo na ang tinatawag na pangangalunya sa asawa ng kapitbahay. Ito ay kabilang sa o inihahambing ni Propeta Muhammad sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ni Ibnul Qayyim rahimahullah sa Al-Jawabul Kafi, فَالزِّنَا بِالْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ أَعْظَمُ إِثْمًا وَعُقُوبَةً مِنَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا. Ang pagzina, pangangalunya, sa isang babae na mayroong asawa, a'zamu ithman wa uqubatan, ay mayroong malaking kasalanan at malaking kaparusahan. Okay? Ithim, kasalanan, uquba, parusa. Opo. Minallati la zawja laha. Kaysa sa babaeng walang asawa. Ibig sabihin, dalaga. Idh fihi intihaku hurmati zawj, dahil iyong naapakan ang hurma to zawj, yung pagiging haram ng asawa, yung lalaki. Kasi pagmamayari niya po yung babae na iyon. Wa ifsadu firashihi, at sinira mo ang kanyang higaan, yung pamilya. Wa ta'liqu nasabi alayhi lam yakun minhu wa ghayru dhalika min anwa'i adahu.
Opo, napakaraming iyong napinsala. Opo. Kung nagzina ka doon at nagbunga yung inyong zina, pangangalunya, ay napasukan ng ibang tubig yung lagayan ng tubig nung asawa ng babae. Opo. So ito ay kabilang sa pinakamalaking kasalanan, mga kapatid sa Islam. At iba pang mga uri ng pamiminsala sa lalaki, sa zawj, sa asawang lalaki. Fahuwa a'adhamu ithman wa jurman minaz-zina bighairi dhatil ba'al. Kaya naman ito yung higit na malaki ang kasalanan at krimen, jurm, jarima, minaz-zina kaysa sa pangangalunya sa babaeng walang asawa. Fa in kana zawjuha jaran laka, opo, jaran lahu, indafa ila dhalika su'ul jiwar. Tingnan niyo po. Kung ang asawa naman ay kapitbahay natin, nadagdagan doon yung tinatawag na su'ul jiwar. Nagdagdagan ng kasalanan dahil bakit? Masama ang iyong pagturing, pagtrato, pakikitungo, pagkikisalamuha sa iyong kapitbahay. Opo. Dahil ang asawa ng iyong kapitbahay ay iyong kinuha, tinikman. Ang asawa ng iyong kapitbahay ay iyong pinasukan. Opo, mga kapatid sa Islam. Sabi niya dito, wa idza ujarihi bi'a'la anwa'il adha. At ang pamiminsala sa kapitbahay ay kabilang sa pinakamataas na uri ng pamiminsala. Wa dhalika min a'zami bawa'iq. At dahil ito ay pinakamalaking uri ng bawa'iq. Alam niyo po yung bawa'iq. Sabi ng Propeta Muhammad, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Ito yung dalil na ginamit ni Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sinabi niya, hindi papasok, sinabi ng Propeta Muhammad, hindi makapasok ng paraiso, ng Jannah, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaong ang kanyang kapitbahay ay hindi magkakaroon ng kapanatagan, kapayapaan, opo, mula sa gawain ng kanyang kapitbahay. Opo, mula sa gawain ng kanyang kapitbahay. Sabi niya, rawahu Muslim, wala ba'iqati a'zam, wala ba'iqata a'zam min az-zina bi imra'atihi. At wala nang higit na malaki pa sa pamiminsala sa pangangalunya sa asawa ng kapitbahay. Faz-zina bi mi'ati imra'atin la zawja laha aysar. Sabi ni Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang pangangalunya sa 100 babae na walang mga asawa aysar. And Allah, doon kay Allah ay parang magaan lamang doon kay Allah minaz-zina bi imra'atil jar, kaysa sa pangangalunya sa asawa ng kapitbahay. Hindi ibig sabihin ni Ibn al-Qayyim rahimahullah na walang masama mangalunya ng mga babaeng walang asawa. Hindi ibig sabihin ano. Ibig sabihin niya ay kung mayroong kasalanan at kaparusahan sa mga babaeng walang asawa, sa pangangalunya sa mga babaeng walang asawa, ay higit na malaki ang makukuhang kaparusahan at kasalanan sa pangangalunya sa asawa ng kapitbahay. Mga kapatid sa Islam, ang tatlong kasalanan na ito, ang isa dito ay hindi mapapatawad ni Allah pag hindi tayo nagtawbah. At ang isa dito, mga kapatid sa Islam, tandaan natin na habang hindi ka pinatawad ng iyong kapitbahay
na pininsala mo ang kanyang higaan. Habang hindi ka pinatawad ng iyong kapitbahay na pininsala mo ang kanyang bahay, pininsala mo dahil sa inapakan mo ang kanyang pagmamayari. Paano ka mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala? Paano ka mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya, dapat malaman ng isang Muslim ang mga bagay, ang mga gawain na mayroong kaugnayan sa higit na malaki ang kanyang kaparusahan at kasalanan sa kabilang buhay. Mga kapatid sa Islam, naway ang 20 minutes na mga salitang ito ay magkaroon ng kahalagahan sa atin, makatulong sa atin, makadagdag ng ating kaalaman at dahilan upang tayo ay madagdagan ng ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay, igawad sa atin ang husnul khatimah dito sa mundo. At bago niya tayo bawian ng buhay, ay makapagtawba tayo sa Kanya, makahiling tayo ng kapatawaran, paghiling ng kapatawaran na makatotohanan. Mga kapatid sa Islam, dagdagan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaalaman na siyang makakatulong sa atin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.